provide ng 10,000 kilometers. 10,000. Yung dealer po, supplier or manufacturer, the way I look at it sa Kwan, Kita nyo? tama yung suggest mo sana kung po pwede ako in accordance with the law na North Triangle Alliance. Yes, Mr. Chair. Opo. Pwede ko bang malaman kailan nag-start yung kooperatiba mo? Comparing dito, ang nakikita ko is Kwan, depende yata dun sa supplier or manufacturer. The way I look at it sa Kwan, Kita nyo? Kita nyo? kung kaya ngayon yung sinasabi ko dun sa Kwan na I think tama yung suggest mo sana kung po pwede ako in accordance with the law na magkaroon ng bidding na Kwan. Kaya lang, cannot be. Sino pa yung pangatlo mo? Hindi, wala na po ako, Wala Mr. na? Chair. Kay Congressman Busita na po tayo. Oh, sige. Your Honor, Busita, do you have a Yes, group? Mr. Chair. And may I From know the name of the group? Mr. Sibayan, Mr. Chair, the chairman of North Triangle Alliance Multipurpose Cooperative from Montalban, Rizal, Mr. Chair. North Triangle Alliance? Yes, Mr. Chair. Ito wala rito. Saan na tayo? From Montalban, sir. Mr. Ikaw pala. Sige, you have the floor. Mr. Sibayan, bago ka mag-start, no? Opo. Pwede ko bang malaman kailan nag-start yung kooperatiba mo? 1997 po, sir. 1997, Mr. Chair. Matagal na. Pero idadagdag ko po yan sa DBP. Opo. Okay, Mr. Chair, please. Mr. Chair, siguro maganda, Mr. Sibayan, dahil pagod na at marami tayo dito, Opo. yung maikli at malaman na kwento lang. Opo, opo. Bali, ang concern ko lang po, ay concern po lang ng kan namin po, yung kooperatiba po namin, yung sa bangko lang po namin po, sir. Kasi yung maintenance po ng mga unit po namin, kaya po namin i-manage po kasi medyo maganda po yung turo sa amin ng supplier, sir. Maganda yung si AutoCAD po, sir. Opo. Na-briefing po kami ng maayos po, sir. Ni Sir Kevin. Yung kan lang po, sir, nung una kasi, nung narilisan po kami, sir, nung 2021, pandemic po, sir, kaya medyo, ang kita namin po noon, sir, ang pasahero lang po namin kasi noon, sir, kalahati lang po, 12, papuntang Commonwealth Market po, galing Montalban. Arawan po yung mga driver po namin, sir, at saka konduktor, kaya halos napupunta lang sa pasahod po namin yung income ng mga unit. Kasi, kuhan po, sir, bali, ang taas pati ng diesel nun, sir, Kaya medyo yung sa 6 na buwan na libre namin sa DBP, halos napunta lang sa pasahod namin sa kuhan po. Ngayon po, yung bandang huli na po, nung mayroon na po kaming 1 taon, medyo magkaroon na po ng trouble yung unit, bibili kami ng pisa. Kaya lang po, sir, may mabibili kami sana kay Sir Kevin, kaya lang pandemic po, sir, hindi siya lang makapag ng cancer sa China po Kaya medyo naipon yung sira po namin. Kaya lang okay lang naman, sir, dahil nakuha namin, sir Nung natapos na po yung pandemic, mayroon na po kaming nakukuha ng pisa po, sir, na para sa mga unit namin. Pero medyo naipon na po yung cancer, kaya pagka yung mga unit namin na sira, bali naging 10 po yun, sir Kaya hindi po kami nakahulog sa bangko ng 6 na buwan po. Dahil inuuna po namin na ipagawa po yung mga sira bago kami makapaghulog po, sir. Dun sa kwan. Pero ngayon po, naunti-unti na namin po, sir, na kwan po. Kaya ang concern ko lang po, sir, yung DBP lang po. DBP lang po. Opo. Pero yung sa unit namin, sir, kaya po namin i-manage. Anong problema mo sa bangko? Nagkaroon po kami ng kwan, sir, sa DBP. Yung 6 na buwan na hindi kami nakahulog, sir, lumaki ng lumaki, sir, kasi yung tubo, may penalty pa na araw-araw, sir. Kaya kung pwede, sir, makiusap lang po sana kami na yung ibinigay ng subsidy ibinigay ng LTFRB na subsidy,
Baka pwedeng ikaltas na po dun sa balance pa yung utang po namin para hindi po lumaki ng lumaki. Kasi ikinaltas po sir sa kwan po sa principal po eh. Kaya Dahil nasira, so yung imbis na ibayad nyo sa monthly amortization, pinambayad nyo dun sa pagpapagawa ng opo, opo. sasakyan. So Kasi nag-accumulate siya na opo, makumuli. opo, opo. E paano kung halimbawa yan, nag-wear out yung sasakyan nyo sa susunod na taon, pag inano nila, ginrant yung request nyo, mauulit na naman sa susunod na. Hindi sir kasi alam na namin yung kwan sir, yung kung paano namin gawin yung sira sir eh. Hindi kagaya nung una na talagang medyo nangapa kami dahil pupunta yung kwan ni Sir Kevin noon, sir, kay medyo mahigpit yung mga maintenance niyan doon sa amin dahil pumupunta po sila sa amin. DB Development Bank, Opo. Yun lang po ang concern namin sir. narinig po nyo yung problema Opo. ni Mr. Sibayan? Yes, Mr. Chair. Oh, Yung regarding lang po doon sa subsidy ng government, yung additional po na 120, in-apply na po yun sa principal because yun po yung instruction. So in effect, lumiit po yung kanilang utang, Mr. Chair. Now, yung sa mga penalties po, yan po ay napag-uusapan naman po kung kailangang i-restructure yung account po. Hindi ko na po alam yung stage po nila, pinapacheck ko po ngayon, Mr. Chair. Kasi sige. pwede kayong mag-usap Juan, para malaman ni manager na Juan kung ano talaga yung problema ninyo. Opo sir kasi yun lang po talaga sir ang problema namin sir dahil palaki ng palaki po yun sir yung kwan namin. Penalty po. Honorable Busita, may question ka ba rito sa Juan? Sir, may tanong lang po ako kay Mr. Chairman na si Blayan. Magkano ang utang ninyo sa DBP? Sir, bali umaabot na po ng 6 million sir yung backlog po namin. Opo sir. Hindi sir, yung kwan lang po yung hindi namin nahulugan na 6 na buwan sir. Kasama na po yun sir. Kasama na po yun sir. Opo, kasama na po. So, syempre, habang hindi, Mr. Chair, habang hindi siya nakakabayad, of course, mag-accumulate yung utang niya. Alam mo ba yon? Po. Sa present situation na kung saan ang dami po mo pang naka-unserviceable units, sa palagay mo ba okay lang? Makakasurvive ka o mukhang mahihirapan ka, Mr. Chair? Medyo may kahirapan sir pero sabi naman ng mekaniko namin sir dahil nandiyan naman lahat yung pisa sabi madali na lang natin kung gawin yan sir sabi niya kasi kulang lang po kami sa maintenance sir yung mekaniko na chief mechanic lang namin sa assistant lang yun nandun sir. Yung ipinakita ko sa ating Honorable Chair na mga units sa Montalban, Opo. ilang years or months na yung naka-unserviceable? Bali kwan sir yung 6 po sir bali 1 taon na po yung kasi sir dahil makina po yun sir. Nung una po yun bali 10 yun sir na overhaul na namin po yung iba. Pagkatapos isusunod na namin sana yun sir. Kaya lang may parating na sira. Yun ang pinapauna ko sir. Sa mga mekaniko. Maikli lang yung ruta ninyo, di ba? Opo sir. Opo. Okay. Kagabi nung nag-usap tayo, nung chinek ko yung mga units mo, may nabanggit ka na gusto mong i-request Ay, sa isa pa- DBP. Opo, Baka isa may pa- parating natin through our Isa po chief. yun sir. Yung ruta po namin sana sir mag-extend po kami ng ruta sir kasi talagang medyo kapos yung kita namin sa kwan sir sa ruta namin. LTFRB, yung bang rota nila approved or provisional? We're still checking, we're still checking, Mr. Chair. We'll revert. Yan na nga ba yung sinasabi ko. Ngayon yung nakikita na dapat nauna na-establish nyo yung mga rota. Ayaw nyo lang maniwala Sir, Mr. Chair, the route Montalban to Commonwealth Market is part of the MUSEP, the supposed route rationalization. Yeah. Approved na ba yung rota na Hindi yun? pa po. Hindi pa. Existing po yun, pero hindi pa po yun part ng rationalization Now, study. They are requesting that the route be extended para maging viable yung cooperative nila mabayaran yung kanilang mga utang.
Mr. Chair, we have an existing mechanism, Mr. Chair. Upon petition or application of the cooperative, they can file for an amendment to their existing route. Anyway, the route is existing naman po kahit hindi pa natapos yung rationalization study. O Ramil, pwede ka raw magpetisyon na ma-extend. It will just be subject, Mr. Chair, to the evaluation survey by our people and then the analysis on the overlapping with the other operators and existing routes. I understand that you have a protocol for that. Yes, Mr. Chair. Ano, Mr. Sibayan? Bali, yun po ang napag-usapan po namin sa mga direktor ko, sir. Yung sa, i-apply na namin po, sir. Thank you po, sir. Dalawang kwang mo, Opo, opo. bangko at saka Opo, sa opo, sorry po, LTFRB. sir. Sorry. Kasi nininirviews ako, sir. Kaya, Huwag kang nervyusin. Wala namang kumakain ng tao rito eh. Mr. Chair, may maganda lang po na gusto natin itanong kay Mr. Sibayan. Yung bang dealer nag-offer sa inyo ng komisyon? nung una po, sir, wala po kaming kanyan, sir. Kasi, ang kwan ko lang nun, sir, marilisan kami dahil gusto lang Hindi, ang namin. tanong natin, nag-offer ba sa inyo o hindi? Hindi po, sir. Hindi nag-offer. Opo, opo. Saka hindi ko tatanggapin yun, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Okay, Thank you. Mr. Chair. Before we proceed, may I request LTFRB in the next hearing, could you please invite a certain attorney Ola Region 4A. of Region 4A Legal? Yes, Mr. Chair, we will comply. Thank you. Wala ka ng Juan. Actually, meron pa, Mr. Chair. Uwi na tayo. Mr. Chair, mga taga-malayo ito eh. At umaasa na matutulungan natin, madidinig po natin. Isa po dito si Mr. Silverio Ninal ng Alliance of Provincial Operators Drivers Transport Cooperative from Region 6, Mr. Chair. Mr. Silverio Ninal. Nandiyan po siya, Mr. Chair. Saan siya? Mr. ano? Ninal, Mr. Chair. May mic. Ninal po, sir. Yes. Meron pa one. Tatlo pa. Oh. Mr. Ninal, pwede bang maikli mong ikwento yung problema mo sa inyong kooperatiba? Yes, sir. Bali, pumasok po ako sa cooperative namin, sir. 2021, December 16. Tapos, nag-drive po ako ng unit ko, sir. Ng bus na sa akin na sub-drop. Saka, yung modernizer. Saka nung bandang uli, sir, tinanggal ako kasi hindi daw ako marunong sumunod sa management, sir. Yung page. Yung page. Pagkatapos, naging board of director ako, sir. Nag-resign din ako, sir, kasi yung lahat ng ano namin sa board of director, sir, hindi man napakikinggan, sir. At saka yung ano namin, sir, yung sa management namin, sir, lahat ng ano, sir, pamilya ng pare, sir, yung kay Father Inigo, sir. Yung chairman namin, siya yung ano, yung lahat ng pamilya na nandyan, lahat, sir, nakaluklok. At saka isang pare, sir. Tapos nag-resign din ako, sir. Kasi hindi ako makatiis na lahat ng ano namin sa board of directors, sir, hindi rin kami maka-decide, sir, eh. Parang rubber stamp kami, sir. Kaya yun, nag-resign ako, sir. So, yung pamilya ko ngayon, sir, naging kawawa, sir. Retired ako na sundalo, pero yung ininvest ko na negosyo, sir, naging ano lang, sir, walang kabuluhan. After ng duty ko sa Marawi, bumili ako ng sasakyan, pero useless lahat, sir, kasi hindi ko na pakinabangan, sir. Ipinasok ko sa co-op, tapos wala rin ako nakukuha, sir. Wala kaming, ano, walang binibigay sa amin, sir. Kaya ito ngayon, sir, yung dalawang anak ko, hindi nakaaral, dalawang college. Kaya kung pwede, sir, ma-address na rin yung problema namin sa, ano, sir. Saka may isa pa kaming kasama, sir, na tinanggal nila, hindi dinaan sa General Assembly, sir. Yun lang po lahat, sir, yung ano ko. Mr. Chair, Mr. Ninal,
Yes, sir. Anong pinaka-problema mo at nag-resign ka, Mr. Chair? Yun, sir, yung problema namin sa co-op, sir, yung management, sir. Lahat sila, sir, magkapamilya na lahat, sir, yung nakaluklok doon. Hindi na pinapakinggan yung ano, sir, ultimo na financial statement, sir, hindi kami binibigyan, sir. For your eyes only man lahat. O Mr. hindi Chair, pwede labas, sir. Mr. Chair, pwede po bang makulang attention ng OTC? Yeah, Kasi Mr. po, Chair. ano po ninyo ito, concern po ninyo and also the CDA. Mr. Ninal, Yes, ito sir. ba yung pinamumunuan ni Reverend Father Iniego? Yes, sir. Mr. Chair, if I may, si Attorney again, Oberio po, meron po kaming ginawang report to Chairman Ako. Baka pwede siya magbigay ng short briefer lang po. About what, Mr. Chair? Sa pag-handle po dito kasi lumapit na po sa amin yung mga complainant po, Attorney, if allowed po. Kay Mr. Chair, may tatanong lang po ako kay Attorney Attorney Oberio po. Oberio. Yung po bang gusto ninyong response tungkol dito sa kooperatiba niya? No, sir. Considering the matter, sir, we have provided legal advice na naman po and assistance to the complaining members rin naman po. Previously, they were represented by Ms. Dipus kasi si Ms. Dipus na po yung nakapunta po dito sa Maynila po, no? So, they, based on the assessment po namin dun sa documents nga po na sinubmit nila, actually one of those is the document or the statement of Mr. Ninal po, no? So, they already filed a request and assistance with the Cooperative Development Authority, a call for a special General Assembly. So we were waiting for tawag dito, for the answer of CDA on that matter rin naman, considering that it's not within our jurisdiction to compel the cooperative to conduct a special General Assembly. And at the same time, we provided assistance to discuss with Ms. Dipos rin. Actually, last December, we met eh. Yung discussion po namin doon was for us to have a meeting sana online, ma'am, no? Yung ipapaschedule natin. Then yun nga, nag-start na yung hearing. Dito na kami nag-meet sa Maynila. Then it was referred to the concerned government agencies. Then si Ms. Dipos po, pumunta ulit sa office. Then yun po yung assessment number with our operations division for the conduct of assess and assist po that will be scheduled for next week na po siya. We have already also compiled together with Mr. Warren po kanina ng co-op nato na discuss na rin po namin yung concerns nila. Isasabay na po sa Iloilo yung pag-conduct po ng assess and assist. So this is unfortunate to hear these concerns, but we have to review po the concerns po. So, Mr. Chair, you will provide assistance for Mr. Nital regarding this concern? Yes po, as a group na po sila po. Okay, yung po bang kay yung concern about Mr. Chair, Reverend Father Iniego, naimbestigahan po ba ninyo ito, Mr. Chair? Mr. Chair, regarding the matter po, no, we are investigating the cooperative po. Yun yung concern na namin, as I've discussed with Ms. Dipos, the limitation of the jurisdiction of the Office of Transportation Cooperatives is limited only to the transport operations. So yung risk po dito is the cancellation of the CGS of the cooperative that could also affect their livelihood. So, but nonetheless, we will be providing recommendations to the cooperative up to a certain time. Monitor po namin ulit kung na-comply po yung mga recommendations. I think, Mr. Chair, ito pong concern ni Reverend Father Iniego, sa inyo po yan sa OTC. Di po ba ang kailangan authorized lang na maging members or officers ng kooperatiba yung franchise holder or driver? Tama po ba? In a transferred cooperative po, and also with other cooperatives po, they have a common bond of membership. Yan po yung indicator po na pwede ka maging member sa isang kooperatiba, no? So one of those is actually pati po commuter po pwede po maging member ng kooperatiba. So kung under po their articles of cooperation, kung naka-indicate po doon sa bylaws, kung naka-indicate po doon sa common bonds of membership po nila na pwede po yung commuter po. So pwede po si father po. So, Mr. Chair, i-clarify ko lang po kasi magkaiba po ang posisyon ni LTFRB Attorney Lainez with the OTC Attorney Oberio. Kindly clarify, Attorney Lainez, tama po ba yung sabi niya even commuter pwedeng mag-member or maging officer ng kooperatiba?
Yes, Mr. Chair, para maging member po nung co-op. Member, how about Hin- officers position? Ah, OTC po ang makakasagot po tungkol po doon, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, hindi ako makipag-argue kay Attorney Lenes, but i-check ko po yung previous answer niya doon po sa ating clarification regarding this concern. You mean po ba na kahit sino pwede? Yes, sir. It is subject to the common bonds of membership of the cooperative po. So, Kung Mr. pasok Chair, po yung criteria po doon. thank you. So, Mr. Your Chair, Honor, i-concentrate mo lang sa issues ng kwan. yes, sir. Kasi mag-alas 6 na. May tatlo pa. Anyway, Mr. Chair, okay na po ako doon. I-check ko na lang yung response previously ni Attorney Leines na hindi tumutugma doon sa response ni Attorney Oberio. Thank you, Mr. Chair. Tayo, mawawala. Dalawa na lang kayo. Thank you. Nasa listahan. Can you please, wala rito yung kwan eh. Taga Region 4A, Region 6. Meron ba kayong report tungkol sa status of settlement between Choret Corporation and Mr. Philip Burata and Mr. Pausa? LTFRB, do you have a report? The regional office number 6 submitted a report, Mr. Chair, that Mr. Burata was not able to attend the meeting held on February 2 because he was still in Manila. But that Choret Corporation's representative during that meeting in Region 6 agreed to submit a proposed settlement subject to the consideration of and approval of Mr. Burata. And that in the proposed settlement, both parties will execute a submission agreement to be filed with the SEC for the mediation of the intra-corporate dispute. And then there will be another conference, Mr. Chair, on February 23. But considering the earlier suggestion of Congressman Paduano, Mr. Chair, that the conference should be held considering the present location of the parties in view of the hearings conducted by the COTR. We will communicate with our regional office number 6 to make sure that the said conference can be accessed possibly online too, considering yung parties are not in both at the same time in one place, Mr. Chair. What I heard is that, Choret, nakapag-submit na kayo ng kwan, di ba? Ng inyong terms. Yan, naka-on naman. Good afternoon, Mr. Chair. Pakipatay yung isa para maliwanag. Yes po, kasi verbal lang yung pinag-usapan namin with the regional director and the legal department because of the non-presence of Mr. Burata. So we are willing for the negotiations if ever, Your Honor. Pero meron na kayong para bang terms of reference sa inyong i-demand sa kwan? Kay Mr. Burata? Yes, on my part, meron na po. Yes, I know. Meron na sila eh. I know that. Kaya lang, ibibigay pa kay Mr. Burata. Maybe sa date na pinatawag kami doon sa Region 6, Your Honor. LTFRB, hindi ba dapat yung RD ang pumunta doon sa lugar kung nasaan yung both parties are located? Bakit natin pinahihirapan yung mga tao na pumunta doon sa regional office na layo-layo? They do not have the means to go there. Government has more the means to go there. Yes, Mr. Chair, we will direct our regional office number 6 to comply with the suggestion as to the venue of the conference. Mr. Thank you. Chair. Mr. Burata, are you here? Oh, yan pala. Bakit hindi ka umapir doon sa meeting? Good afternoon, Mr. Chair. Naalangan ako, Mr. Chair, sa yung abogado ko. Advice kasi na ni Director na magdala ako ng abogado ko para maintindihan ko yung pag-uusapan doon o kung ano man yun. So, yung abogado ko hindi available at that time kasi medyo rushed yung time na binigay sa amin.
Kaya hindi ako naka-attend. At saka nandito ako sa Manila, medyo naghanap ng pera konti. Kasi hindi maayos po yung problema ninyo kung hindi pa kayo haharap. Di po ba? So, we expect doon na sa susunod na meeting, harap po kayo. Yes, Your Para maibigay sa inyo yung gustong agreement ng Churet kung katanggap-tanggap sa iyo. Tama nga rin naman siguro yung RD na dapat magdala ka ng legal advisor. Okay? Meron pa po kayo sasabihin? Wala na? Wala naman siguro, your chairman, kasi nandito naman, nasabihan naman kung ano yung arrangement. So, as representing the corporation, we are willing for whatever negotiations may we have on the Region 6. Oh, That's all. bahala na po siguro yung RD ng LTFRB doon. Mr. Pausa? Sige, ano po yung gusto niyo sabihin? Hello po. Tama na. Okay na. Hello. Magandang hapon po, Your Honor. Yung aking complaint po sa Churit Corporation ay ganito. Kasi yung aking 6 na unit, yung binigay niya sa akin ay 3. Tapos, ang sabi doon sa LTFRB, hindi daw tama yon. Kasi hindi ito per unit, per share po ito. Kaya nung tinanong ko siya, wala akong magawa. Yun lang sabi niya. Basta, yun lang binigay. Yun po hindi mas hindi pabor sa akin po kasi ang gasto ko doon sa 6 na unit na yon ay aabot ng kalahating milyon. So yun ang inaalala ko kasi mahigit na po 1 taon yun na nangyari sa akin. So yun lang po ang complaint ko sa Churit Corporation po sa nangyayari po sa akin. Your Honor. Churet, can you enlighten us? Kasi hindi kompleto po yung sinabi ni Mr. Pausa eh. Ano po ba ang problema talaga? Thank you, Mr. Chair. Actually, ito yung pinunta ko dito kasi yung sa case namin ni Mr. Borata, we end up with the settlement. Today, I'm so glad na I am here again to clarify the things between Mr. Pausa. Yung ina-allege niya po regarding the units, kasi yung sa kanila, binigay namin sa Eroreco na ruta, sila yung nag-ooperate ng kanilang routes. So, based on the consolidation process, 15 units yung kailangan na mag-consolidate. So, 15 units yung pumasok for consolidation and here comes the selection. Yung in-award ni LPTRP is only 11 units, Your Honor. So, bali kulang ng 4. So, yung nangyari sa kanila, considering sila po ang nag-ooperate, Mr. Pausa, ginagawa siyang parang doon sa downtown, binabayaran siya ng grupo and then out of 15, 6 sa kanya, which is hindi nga sa pangalan niya, in-accommodate lang namin lahat. And then yung isa, yung 5, yung the rest, isa-isa. To be fair, para na-equal yung pangkabuhayan nila, na walang ma-display sa kanila, binigyan muna yung bawat operator ng isa-isang unit na kung operator ka dati, pwede ka pang mag-drive, magda-drive ka, at the same time, babayaran ka at bibigyan ka ng benefits. Parang ganyan, Mr. Chair. Yung sa kanyang nangyari, 3 lang kasi yun lang ang natira out of 6 na yung natira, so hinati sa kanila ng 2, may 5 at 6 na units. Yung arrangement namin sa kanya, if ever na ma-ratified or whatever magawa sa LPTRP, if there is still need of the public na kailangan na magdagdag ng units, ikaw yung priority na i-add on yung number of units pina-consolidate mo. If ever na mag-grant yung, kunyari, mag-a-add yung LPTRP, yung LGU namin for the additional number of units, so siya talaga ang first priority. Yung sa amin naman, para hindi,
ano lang, win-win solution lang. Operator siya na may isa, kawawa naman siya, i-prioritize ko siya na 6 sa kanya. That's all, Your Honor. Pero yung 6 na consolidate, kasama sa consolidation. Yes po. Oh, that shows you again your problem. Nauna na naman yung consolidation kaysa dun sa route rationalization. Sobra na. Di ba? Now, what can you say about the situation of Choret vis-a-vis Mr. Pausa? Kasi sabi ni Mr. Pausa, 6 ngayon kanya, yung 3 lang ang binigay. So 3 lang yung tumatakbo. Tama ba, Mr. Pausa? Yes, Your Honor. Oh. Pero na-consolidate 6. Yes, Your Honor. Oh, may gusto kong sabihin? Sige. Meron po, Your Honor. Ang ibig ko pong sabihin, kasi 10 ang binigay, yung na-consolidate namin, 14. So dapat, hindi po yun proportion. Yung equal share ang ibig kong sabihin sana. Kasi yung i-divide namin, 10 lang, 14 kami ang nagmamayari ng buong ruta. So, yun sana ang gusto kong mangyari. Sinabi ko naman to sa iya before nga nagdating yung mga yung mga units. Kasi alam ko, ang corporation is not per unit. Ito ay per share. Yun ang ko sa kanya. Pinaglalaban ko. Mr. Chair. LTFRB. Mr. Chair. Kitang-kita ninyo na yung mga problema eh. Kung bakit sinasabi ko na dapat yung rota ayusin ninyo para alam nyo yung number of vehicles na pwedeng tumakbo ron at kikita. Ngayon, ganyan na ang nangyayari. What can you say about the issue raised by Mr. Pausa? Yes, Mr. Chair. What we will do is we will check our records on how Choret Corporation apportioned the units pursuant to the approved LPTRP, and whether or not they complied with the existing policy on the distribution of the slots, Mr. Chair. Yes, Mr. Pausa, ano? Kasi itong lahat na binabayaran namin, hindi ito, walang resibo ito. Yung Saan ka nagbabayad? Kahit dahil Hindi, kanino ka nagbabayad? Sa kanila po. Sinong kanila? Sa Choret Corporation po. Yun ang gusto ko marinig. Kasi ang hirap Sa Choret kanila. Corporation Hindi po. ko naman alam kung sino yung kanila. Sino sa kanila? Sino sa Choret? Yun kasi yung ko kasi ito Nagbabayad ka, walang resibo. lahat po ng binabayad namin po walang resibo. Dito po ako nagtataka dahil itong korporasyon na ito ay legal. Would that Kung be true? magbabayad tayo, dapat, di ba, kahit anong bilhin natin, mayroon kaukulang resibo. Hindi po ba? Would that be Your true, Honor. Choret? Actually, mayroong logbook po na Would that be true? no, mayroon kaming pinipirmahan po. Hindi. Ang tinatanong, ang kuwan po niya, reklamo po niya, nagbabayad po sila, wala kayong ini-issue na resibo. Kasi yun ang ebidensya na nagbabayad po sila eh. Karapatan nila makatanggap na resibo ng ibinayad nila. Are you not doing that? Your Honor, kasi yung OR namin is registered sa sa BIR. So whatever service na i-issue namin sa it should be deducted sa amin, di ba? So yung may I clarify kung question ni Mr. Pausa is about the payment sa bus or ano po Mr. Pausa? Kasi yung kung sa bus, yun lang yung kinokolekta namin for amortization. Yun doon may isang tao na nag-handle na every time magkuha kami, may sinasaynan lang kung magkano yung sa logbook, kung paano kinokollect every week. Dati, sila yun ang nagdi-deposit sa account namin. Which is wala namang problema kahit saan, credited naman yung payments nila sa account namin. Tapos kami naman ang nagbabayad ng monthly amortization eh. Yung sa kanila nga, 1,000 per day lang yung hinihingi ng korporasyon. Samantala, yung tamang computation ng
amortization is 1.2 per unit. Considering yung ruta na sa kanila, very short lang, at saka yung Saturday, Sunday, Malayo na po yung sagot ninyo eh. Ang tanong lang po ni Mr. Pausa is, bakit hindi kayo nag-i-issue ng resibo doon sa binabayad nila? Alayo na po ng explanation ninyo eh. Sagutin nyo lang po yung issue ni Mr. Pausa. Your Honor, wala po kami, hindi po kami nag-issue ng official receipt. Meron po, tinatanggap at sinasign yung payments every time mag-collect kami po. What is the stand of Kwan? DOTR? Ganun ba yun ang kalakaran? Yung ibinabayad ng member ng Kwan, wala siyang ebidensya na matatanggap na nagbayad siya? Paano kung i-accuse siya ngayon na hindi siya nagbabayad? Paano siya didepensa? Ito lang po. Mr. Chair, this opinion is not as LTFRB, Mr. Chair, because the LTFRB does not have jurisdiction over that particular aspect. But under the law, Mr. Chair, anyone who receives money in exchange for should issue the receipt. Kasi tingnan mo, halimbawa, ako nagbigay ng pera sa iyo na kailangan ibigay ko officially. Tapos ngayon, i-deny mo na hindi ko ibinigay. Anong ebidensya ko na nagbigay ako? Lugi ako eh. It's just being fair. May logic yung katanungan ni Mr. Pausa eh. I do not know why you cannot issue a simple acknowledgement that you received this amount from your stockholder or shareholder. Mr. Chair, mayroon pong logbook kami. Yun lang po. Ilang dinalagay yung total Narinig amount. ko na yan, sagot mo na may logbook eh. Yung logbook pwede mong walain eh. Sabihin mo si Mr. Pausa hindi nagbabayad eh. Anong ebidensya na nagbabayad siya? Mr. Chair, sa kanila naman yung logbook, may isa doon na kasama niya na operator. Siya yung in charge every time mag-release ng payments po. Siguro, Madam LTFRB, can you come up with guidelines about this? Kasi dapat mag-issue man sila ng acknowledgement na nagbayad yung tao. Kasi when the time comes na may magsabi hindi siya nagbabayad, todas siya. You know? Yun ang problema ngayon eh. Sharon, ano ba ito? Ano, Mr. Pausa? Mayroon pa rin kaming ibinaya doon sa LTFRB, wala rin resibo. Sabi niya, ito dropping and substitution daw. Bumayad kami ng 11,000 per unit, Your Honor. Mr. Chair, Yes. kanino po kaya naibayad, Mr. Chair, sa LTFRB? Mr. Pausa, saan po kayo nagbayad? Sa kay Surit Corporation po. Siningil niya kami ng 11,000 Para? per unit para po to sa dropping and substitution po. Choret? Your Honor, yung payments po sa kanila, wala pa kaming nagawa na dropping and substitution po sa Aeroreco na route. Yung receive ng lahat na payments nila is the late Maxilom. Siya yung in charge sa kanila, sa kanilang ruta. Hindi ako or whoever sa Churet Corporation ang nagre-receive ng payments. May isang representative sila, kaso lang late na siya, wala na siya ngayon. Siya yung nagre-receive sa kanila lahat na payments nila. Mr. Chair, we still have naman time for the next hearing sa kanila. May we be allowed to meron pa atang isang cooperative eh, di ba? Sila. Bacolod saka saan kayo? Bicol pa. Dalawa pa to, Mr. Chair. Hindi, nakalista lang dito officially is Hindi, kanino ba to, Mr. Chair? Hindi ko alam kung saan. Jacinto Aquino. Ayun, ito nga sila. Sila naglista kanina eh. Yung hiniling natin na magpalista sila eh. Yeah. At saka Johnny Teraren. Dito nakalista yung priority na kwan eh. Yeah.
So At saka yung last. we still have like 2, Mr. Chair. So can we defer the ano sa kanila? Baka makapag-usap na sila afterwards. Mr. Chair. Why are you raising your hand? Sir, for clarification lang sir, no? Yung dropping and substitution na sinasabi ni Mr. Pausan, nagbigay ako sa Surat Corporation ng 193,000 na. Dahil kasi 44 units yung sa amin. Sabi niya sa amin, nagbabayad kami ng dropping and substitution for 11,000 per unit. Yung ba binayad mo, may resibo ka? May pirma siya, sir. May pirma sila? Yes, sir. Sino ang may pirma? Si Surat, sir. Hindi, sinong? Si Surat Corazon, Corporation yun eh. Si Secretary. Oo. Corazon na sir. Oh. Kung na-receive ko po, Your Honor, i-acknowledge ko yan. Sa Punta Taytayan kasi yung kay Mr. Hindi, Pausa na-receive mo ba? Isororeko. Na-receive mo ba? I'm not so sure kasi yung pagbigay nila ng pera Ay, is covered sagutin po. mo muna. Ang dami mo explanation. Di ka naman abogado eh. Ang alam ko na maraming sinasabi yung abogado eh. Di ba? Ang tanong ko lang, totoo ba na tinanggap mo yung bayad ni Mr. Borata? May natanggap ako sa kanila Yes po, or Your no? Honor. Yes po. Kasi pinapahaba pa ninyo eh. Now, para saan yun? Para pagdating ng bagong sasakyan po na itatransfer na from... Bakit nyo sinisingil sila eh? Wala pa. Hindi, dumating na po kasi i-release na yung franchise saka yung units ready na for sa pagpasada po. OTC, could you look into this and submit a report to us in the next hearing? Yes, yes, Your Honor. We will do that, Pangalawang please. beses na itong turret dito, napakarami ng problema eh. Apa. Kaya, totoo yung sinabi ko sa CDA. Maghanda-handa na kayo dahil marami pang darating na problema dyan. I'll assign Attorney Obeira po, who's very knowledgeable po sa process. Yes. Thank you. Alam po ninyo, kung minsan yung kailangan magresibo at hindi kayo nagre-resibo, ang pumapasok sa aking isipan, meron kayong iniiwasan eh. Sa totoo lang iha, sa tagal ko sa gobyerno. Saka, Mr. Chair, if I may, 28 years na kayo, di ba? Sa transport po. Kaya nga eh. 28 years na kayo, di kayo nag-i-issue ng ano. Kasi po, nag-issue kami kung yari yung sasakyan namin gagamitin. Wala kang mic, kapatid. Anyway, Mr. Chair, alam na naman natin yung issue dyan. For sure, naiintindihan na ng tao yan. Kaya nga, sinabi ko na sa OTC to look into this and Oo. submit Hindi naman their natin, findings to us. Mr. Chairman, hindi natin talaga ma-finalize to. Hindi naman kami, actually, hindi natin trabaho to eh. Pinakikita lang natin sa OTC, sa CDA, saka sa DNR, saka LTFRB na malaki ang problema na dapat naiintindihan nyo. Anyway, Mr. Chairman, may we proceed to the next ano? Yes, Mr. Aquino? Pwede po ba sabihin nyo na yung issues ninyo tungkol sa Chair. modernization? Mr. Chair, one concern lang, Mr. Chair. During the last hearing, sir, Mr. Chair, sabi po ng Shoret Corporate Secretary, even single centavo, wala siya lang tatanggap na bayad from Mr. Borata. But according to Mr. Borata, meron po silang payments na more than 7 million and may logbook. Pwede po ba, Mr. Chair, maklarify kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila, Mr. Chair? Mr. Chair, yung binigay ko na declaration po is yung after hindi na siya bumayad. Doon lang ako nagbigay ng statement. So it was September 2023 na hindi na siya nagbigay sa amin ng payments. Yun lang po. Mula noon hanggang ngayon, hindi na kami naka-receive ng payment sa kanya for the amortization po, Your Honor. So clarify ko lang, Mr. Chair, may na-receive po ba kayong bayad para doon sa units or wala? Prior po. Ang tanong lang po, Mr. Chair, may na-receive po ba kayong payment o wala? Meron po. So hindi totoo yung last time na sabi po ninyo na wala kayong nare-receive na payment?
Your Honor, yung state ko lang po, yung nung September lang po, hindi na kami naka-receive mula noon hanggang ngayon. Yun lang po. So may na-receive kayo? Before? Opo. Before? Opo. Okay, klaro. Mr. Chair, thank you. Thank you. Mr. Aquino, you can say your piece. Magandang araw po, Mr. Chair. Nagpapasalamat po ako na napaunlakan pong makapunta rito para magpahayag po ng concern namin. Kami po ako po ang chairman ng Naga Pasakaw Transport Cooperative po sa Camarines Sur. Na-registered po kami sa CDA ng August 8 po ng 2018 at na-accredited po sa OTC ng December po ng 2018. At kami po ay nag-file ng consolidation po ng March 19 po ng 2019 at nag-file pa po kami ng additional po yung amendments for additional pong franchise consolidation